the same out of your own volition and freedom, and that you fully understand. Vice President Inday Sara Duterte, naka, nagsampa ng panibagong reklamo, panibagong kaso laban dito kay Madriaga na star witness niligutan. O ngayon, magandang pagkakataon po ito. Dapat lang bugbugin ng kaso itong sinungaling na Madriaga. Maganda po yung araw natin ngayong Lunes dahil yung hostile witness po ng prosekusyon ay naisahan po dito si Ligutang. Anak ng kamote. Oh. Lagot ka, Ligutan. Paano naisahan? Mamaya po, pag-usapan po natin ang lahat ng mga pangyayari kanina sa impeachment trial. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Panalo po tayo ngayong araw. Mukhang umuuyon po sa atin ang mga pangyayari, no? Lalo na po dyan sa impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. So unahin po muna natin ang balitang ito. Alam po natin na si Vice President Inday Sara ay nagsampa na noon ng kasong perjury dito kay Madriaga. Pero ngayon, nagsampa muli si Vice President Inday Sara. So ibig sabihin, pangalawang kaso na po ito. That's the same out of your own volition and freedom, and that you fully understand. Ayan po yung medyo putol po yung video, no? Yung isinampang kaso laban po kay Madriaga. Narito po mga kababayan ko. Basahin po natin yung buong balita patungkol po dyan sa pagsampa ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ay post ng legal counsel ni Vice President Inday Sara na si Attorney Paulo Panilo. Ito. Naghain si Vice President Inday Sara Duterte ng ikalawang reklamo sa perjury laban kay Madriaga. Ngayong araw, Agosto 17, 2026, naghain na si Vice Presidente Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig ng ikalawang reklamo para sa perjury sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code laban kay Ramil Madriaga. Kaugnay ng kanyang supplemental affidavit na may pitsang Abril 11, 2026, ang reklamo na binuo ng humigit kumulang 1,000 pahina. Naku, grabe, ang kapal niyan. Dali ka ngayon, Madriaga. Ay masusing naglalantad sa mga malisyoso at sinasadyang kasinungalingan ni Madriaga sa pamamagitan ng mga sinumpaang salaysay ng mismong Vice Presidente at 12 nagpapatibay na saksi, mga dokumento at sa sertipikasyon mula sa pamahalaan at iba pang opisyal na sanggunian. Gayon din ng mga mensaheng at litrato at pampublikong record mula sa panahong may kaugnayan sa mga pangyayari. Sa technical na pananaw, hindi na sana kinakailangan ang ganitong masusing pagsisikap dahil sa katawa-tawa at hindi mapatunayang katangian ng mga pahayag ni Madriaga. At dahil ang kakaunting ebidensya na kanyang hinarap ay agad at hayagang bumagsak sa kahit kaunting masusing pagsusuri, gayunman, kinakailangang gawing ito upang matiyak na mananagot si Madriaga sa ilalim ng batas at upang ilantad ang malisyoso, walang batayan at desperadong katangian ng pagsisikap na i-impeach ang Vice Presidente
at ng mga taong nasa likod nito. Ayan po ang payag ni Attorney Paulo Panilo, ang legal counsel ni Vice President Inday Sara. Alam niyo po, mahalagang durugin po talaga ng todo ni Vice President Inday Sara at bugbugin ng kaso itong si Madriaga. Unang-una, kasi siya po ang gawing star witness ng prosekusyon, gawing star witness ni Luestro. 'Di ba nagkaroon sila ng mini trial, inilabas nila si Madriaga. Yan ang gagamitin nila para ikukunik dito naman sa investigasyon nila dito sa Article 1 tungkol sa confidential funds. Na kanina nga nasaksihan po natin na itong, siyempre naglabas sila ng hostile witness. Ang hostile witness po na si Gina Acosta ay sinalang po yan din doon sa mini trial ni Luestro. At parang dinuduro nga si Acosta, parang tinitiri siya ni Luestro sa mini trial sa kanyang Committee on Justice. So ganun din ang gagawin nila kay Madriaga, isasalang din. So kung madurog na po ng Vice President si Madriaga, pagdating po sa impeachment trial, hindi na relevance, hindi naman relevance talaga si Madriaga. Walang credibility diyan. So tunaw na rin yung Article 1 nila kasi ikukunik nila eh. Gusto nilang palabasin na talagang winaldas ni Vice President Inday Sara ang pera, tapos may mga dinilibiran daw ng pera na nakalagay sa bag. So ikukunik-kunik nila yan. So mahalagang madurog agad si Madriaga. Ito. Punta po tayo dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara dito sa isang hostile witness na si Ma'am Gina Acosta. Sa po yung special disbursement officer ni Vice President Inday Sara. Matagal na pong staff ni Vice President Inday Sara, I think 2016 pa ho. Pero naisahan po dito si Ligutan. Bakit? Nakakala ni Ligutan bububuhan si Gina Acosta, at siyempre marami ring nang babash po diyan kay Ma'am Gina Acosta na di umano ay hindi fluent magtagalog at hindi nakakaintindi ng Tagalog, anak ng kagwang. Ako sa akin, hindi ako naniniwala diyan na hindi marunong magtagalog at hindi nakaintindi ng Tagalog si Ma'am Gina Acosta. Sadyang ganyan lang talagang ginawa niya kasi hostile witness man yan, kakampi ni Vice President Inday Sara, yan alangan naman papabor sa iyo, Ligutan. Sa mga tuwid, nakaisa po dito si Ma'am Gina Acosta at naka-score po ang depensa kasi nagulo sila eh. Ito, pakinggan natin itong si Ma'am Gina Acosta nung pagsalang niya na sinabi niya na magsalita talaga siya ng Bisaya dahil komportable siya, dahil hindi masyado siyang makapagsalita ng Tagalog. Okay, panoorin natin. Madam Witness, maayong buntag. Mayong buntag sa Ma'am, Excuse me. Your Honor, Excuse pwede bang me. magpaduol gamay sa Can atong I mikropono? Can you draw closer to the microphone? Okay. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, og jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede didilibog na Okay. tubig? Your Honor, ingon ng witness, sabi po ng witness, pwede bang hindi po malamig yung tubig? The OSAA is directed to kindly give her. Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam, Maligam-gam na lang po. Diyan pa lang na parang nahalata ako na eh. Parang nambabad trip lang to si Ma'am Gina Acosta sa tubig pa lang. Sir, pwede bang hindi malamig na tubig? Yung maligam-gam lang. Okay, tuloy. Bigyan na lang po Better ng po. maligam-gam. Salamat po. Mm-mm. You're welcome, ma'am. Mm-mm.
You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat. Ma'am, may buntag na. Why are you here today if you know? Na ako diri tungod sa akong sabuena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado pizza August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita Your Honor. na gagamitin ninyo. Your Honor. Yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the We have witness. we have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. I-try po na ako, sir. I will try my best po. Let's try our best po, madam. Sige ma'am, while we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya ma'am, pero kung hindi po hindi po kayang gamitin ng Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano, subukan po namin unawain at interpret. Alright. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat, O, ma'am. ayan na nga ho, no? Gusto ni Ma'am Acosta na magsalita siya ng Bisaya kasi yun ang preferred daw niya na magsalita. At humantong pa nga ho sa request ng interpreter. Yung depensa, siyempre yung depensa, hindi naman po lahat yan Bisaya, no? Anak ng kamuti talaga naman, oh. Pero sa nakita ko po dito, nang bad trip lang si Ma'am Gina Acosta. Sino? Maniniwala kayo na si Ma'am Gina Acosta hindi marunong mag-Tagalog at hindi fluent mag-Tagalog? Magaling nga mag-English at saka mataas ang katungkulan sa Office of the Vice President. Talagang gumanti lang to si Ma'am Gina Acosta. Kasi noong nasa Committee on Justice ni Luistro, si Ma'am Gina Acosta, talagang dinuduro-duro ni Luistro. Kaya sabi siguro, sa isip-isip siguro ni Ma'am Gina Acosta, ako naman gaganti sa inyo. Bibigyan ko kayo ng sakit ng ulo. Magbibisaya ako. O tingnan mo, pag sinasabi mo kasi hostile witness, kakampi ng depensa yan. Hindi kakampi ng prosecution at isinalang nila. So yun po yung hostile witness. Aba siyempre, si Ma'am Gina Acosta, wala nga namang kakampi sa mga hinayupak na yan. Siyempre kay Inday Sara. Binigyan lang sila ng sakit ng ulo. O baka naman, estratehiya lang mo talaga ito para si Kapunan hindi makapang-ipal. Para si Luistro hindi makaintindi. Binabas nga ho si Ma'am Gina Acosta ng mga bubonistang tanganista. Di marunong magtagalog, lolo niya. Utak lang yan. Style lang yan. Yan ang tinatawag na estratehiya para magulo ang landas ng prosecution. O tingnan mo, may nabad trip. Hindi lang prosecution ang nabad trip dyan. O, pati itong kakampi nila, mga senator judge nila na si Bindalo Tulpok, nabad trip. Tingnan mo, epektibo ha. Ito may nabad trip ang buwak. I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President.
What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po, sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot mo yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Tangina no, nabuwisit yung lata. Tuloy lang natin ng konti, Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English All or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan, Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well versed with it as well. Para Yes, mas maunawaan po Mr. ni Ms. Presiding, Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel. Ma'am, night tubig. There's water if you want to drink water po, ha? Yes. Tingnan mo. Tingnan nyo. Kinakaibigan pa niligutan si Acosta. Imbis na gisahin, hindi nagisa. Magaling si Ma'am Gina Acosta. Bakit nakuha niya yung inis ni Erwin Tulfo? Ang inumin mo, Tulfo. At mali ka rin naman dyan, Chis Escudero. Dapat pinagsabihan mo si Erwin Tulfo. Pilipino rin naman yung Bisaya. Kahit mag-Bisaya po, si Ma'am Gina Acosta, wala pong nilabag na batas. Yan ay pinapahintulutan. Dapat pinagalitan mo, Chis Escudero, itong si Bindalo. Tangin ng lata na yan. Alam mo kasi sa korte, pwede naman magamit ng salitang Bisaya or lingwahe kung saan kang komportable. Gamit nga natin yung salitang English na banyaga, pinayagan mo, ikaw nga Bindalo Tulfo, nagsalita ka, anak ka ng kagwang Bisaya pa kaya Pilipino rin naman yan. Ay, wala kang pakialam kung dito ako, komportable magsalita ako ng Bisaya. Kung mag-Bisaya ako dito sa Bisdak, Pilipinas, may magagawa ka? Kanya-kanyang lang yan, estratehiya. Ito, nainis si Bindalo Erwin Tulfo, naglulukuhan lang daw. Niloko mo sarili mo. Wala po sa batas ang ipinagbabawal na magsalita ng Bisaya pagdating sa mga hearing. Ang dapat gawin po yan ng impeachment court, mag-hire kayo ng translator. Ikaw naman Erwin Tulfo, akala ko ba Bisaya kang hinayupa ka? Akala ko ba nakatira ka sa Jinsan, Bisaya ka rin, di marunong ka rin naman umintindi ng Bisaya. Sarap mo sa... Diyos ko, ang yayabang mo, nakapunta ka lang ng Maynila, di ka na marunong magbisaya. Wala, estratehiya lang. Para sabihin lang ba, walang alam. Naisahan ang prosecution sa aking palagay, pati si Ligutan. Yung tingnan mo, hindi niya ginigisa si attorney, si Ma'am Gina Acosta. Executive yung kanyang position, di ba Special disbursement officer. Alam na, matagal na sa panunungkulan. Anak ng kagong, napaka-imposible, hindi marunong magtagalog yan. Nakuha lang ni Ma'am Gina Acosta ang inis ninyong mga hinayupa kayo. Pati ikaw, latang Bindalo Tulfo, sumakay ka rin. Tingnan mo, papatunayan natin sa inyo na si Ma'am Gina Acosta ay talagang matalino. Dito lumabas ang talino ni Ma'am Gina Acosta. Makinig ka.
bendalo tulpok at mga bubunistang tanganista. O ito. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa joint circular, ayon sa interpretasyon nyo, ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa joint circular, Your Honor. Saan po sa joint circular? Alam niyo po? At saka, ayon po sa utos ng head of agency, kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Counsel, your witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa joint circular, yung basihan, na Hayop na bayot. O, tingnan mo. O, marunong, magaling magtagalog at sumagot patungkol dito sa confidential funds, sa disbursement. Alam. Tangina mo, ligutan ka, oh. Tulpok, oh. Tuloy, oh. Sign daw. pwede yung security officer, okay, mag-disperse ng confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin. 2015, circular. Saan dyan? Saan dyan makikita? Yung sinasabi mong pwedeng security officer yung maggasta, disperse ng confidential funds. Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam. Di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pagdi-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? As in answered, Your Honor. If, wala pa. Overruled. Witness, so please answer. Ano po yan? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am Gina. confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, Tama, dito si Ma'am Gina Acosta. Di ba, Chis Escudero? Pagdating sa pag-implement ng confidential activities, no? Hindi na po yan saklaw ni Ma'am Gina Acosta kasi ang saklaw lang ni Ma'am Gina Acosta mag-disburse ng pondo o mag-release ng pondo dito sa security kay Latsika. Bahala na sila diyan. Basta ako magbigay ako ng pondo, pag inutos ng Vice President, magbigay ako ng pondo. O so, saan ninyo gagamitin? Magbigay rin kayo sa akin ng mga dokumento kung saan ninyo ginagamit. Baka kasi ang gusto ng hinayupak na ligutan na si Ma'am Gina Acosta talaga mamigay ng pera doon sa mga nabigyan ng reward, kung ano-ano pa. Hindi na niya gawain yan. Ang gawain lang niya mag-release ng pondo. Diba ligutan? Tuloy, oh. ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund?
Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pina-receive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po nyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero Correct. siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Wala Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security. Wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Tama ka dyan, Ma'am Gina Acosta. Tumpak. No, yan ang maliwanag na sagot. Kasi nga, ito kunyari, isang departamento, hingi ka sa akin ng pundo. Magkano ba? Ako disbursement officer. Magkano ba hingin mo? Mga 50 million. O sige, bibigyan kaya kita ng 50 million. Tapos, kailangan magkaroon tayo ng liquidation. I-liquidate kita. O magbigay ka sa akin ng lahat ng mga dokumento kung saan mo ginamit. So, implement mo yung gawain mo. Ganun lang, i-disburse ko lang yun. Hindi po pwede, disbursement ka na nga. Ikaw pa ba mag-implement? Kalukuhan po yan. Ikaw pa pupunta doon sa mga liblib na lugar para magbigay ka personal doon sa mga nabigyan ng reward, may reward na mga medisina. Ikaw pa ba talaga? Pati doon sa mga transportation, mga libreng sakay. Siya pa talaga? Hindi. Ibang departamento naman yon. Basta ang trabaho na lang po niya ay sa confidential funds. What for example, 125 million kailangan namin dito sa operasyon namin. Patungkol po dito sa confidential activities. Pag sinabi ng head of agency, sige, ibigay nyo yan. Kasi meron tayong may mga activities tayo marami. Pag sinabi na proban, sige, tapos manghingi ako ng mga dokumento, magkaroon tayo ng liquidation. Yan. Pag nag-comply, tapos. Yan ang trabaho lang ni Ma'am Gina Acosta. Wala nang iba ligutan. Kundi yun lang. Wala na, anak ng kagwang, walang hindi tumama dito ang prosecution. Sa totoo lang. Kumuha sila ng bato, pinukpok nila sa ulo nila. Tingnan mo, akala nila hindi marunong magtagalog, magaling magtagalog. Hindi nabuli niligutan. Okay, ito pinuna rin po ng defense team yung anak ng kagwang mga props niligutan, mga EI. Saan ka nakakita? Impeachment trial. Isipin mo, ang ebidensyang pinapakita ni ligutan ay mga EI, pinayagan din naman ni Chis Caldero. Pero hindi po yan pinalampas ng depensa. Ito, pakinggan po natin. Patungkol naman ito sa withdrawal ng pera. Narito po. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali? Lolo mo! Putangina mo talaga. Ligutan ang yabang mo, no? Ang publiko daw. Publiko ay naghintay dito sa sagot. Tanginumin mo. Pero tinabla rin din siya ni Escudero. Tuloy natin. Balikan natin. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer.
sino ang nag-utos ng pagmamadali ng pag-encash ng checking yan, 125 million sa araw na yan. Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next. Lo mo, pahiya ka dyan na mayabang na ligutan. Kasi gusto talaga nilang ipalabas. Nagmamadali. Parang gusto nilang palabas na ninakaw. Kinurako talaga yung pera. Walang ganon. Objection, Your Honor. Eh, sabi ni Gina Costa, walang pagmamadali. Tanging inumin yun. Tuloy, oh. Points. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa backroom ng bangko? Ito na. Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet. The I'm asking for teller confirmation. has It verified. may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another witness from misleading. Land Bank that Don't she went to argue the with back room. judge. Just to clarify, Your Honor, Yes. the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the bank teller, any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor. No testimony. He's cross-examining. Rather, he is asking the witness on the basis of a testimony given before the court counsel by a land bank official that Gina and, if I recall correctly, Colonel Lachica and Antonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the Exit. to another exit. Yes, I Your Honor. presume. Yes, Your Honor. Your Honor. I think That there's a pertains to ruling. DepEd counsel. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It's already ruled upon the Modify for this one, counsel. Galing ng I stand abogado. corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom. Now, isn't it? Isn't it? Okay. Tingnan mo. In that afternoon, you were instructed to the back room of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom, Backroom, oo. bankroom. Ano linawin mo? Backroom o bankroom? Wala na, naglibog manday. Ano ba talaga? Oh. Backroom po, backroom. Sorry po, sir, ha? It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Kwarto sa... Pati si Escudero nalito na. Ano ba talaga, kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod? Meron bang kwarto sa likod? Sige nga, anak ng kamote, oh. Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay. Pikat kaligutan. Walang kwarto sa likod. Ang meron exit. O, durog, oh. Tuloy, oh. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos Ito na yung mga na AI. in-cash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open ng... space po, Okay. Sa likod ng teller. teller. Now, ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is?
ipa-describe. Sorry sir ha, pero dili kayo ko well Ano, Bisaya? versed sa mga Well-versed. measurement. We Pero will help you. nakasulod siya sa nakalagay siya sa box. Okay. Ah, Yeah, okay. na nakabandal tag 1 One- million ang isa ka bundle nga nakaputos, nakabalot Mhm. og cellophane na silyo pa, silyado pa. Tama. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba, di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. I'm sorry. Yan na yung AI, anak ng kamote, oh. O, naglabas na ng AI. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor, Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Mhm. Bacuel. Now, can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI, Your I mean- Honor? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this we don't- AI? Wait. Because Tangina, no? Ito ha, AI yan. Hindi ganyan karami ang 125 million. Talagang sinadya lang ho, niligutan na maglabas ng ganyan. Yung 125 million, bibilangin mo lang ka 125 din na bundle. Hindi ang ganyan karami. O, bibilangin natin yan. Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung patong. Diba 7 yung patong? Yung ano? 1, 2, 3. 3 yung ano, 3 yung taas, 7. Sige nga, kuha nga tayo ng calculator ha. Yung taas 7, so yung patong is, yung taas 7, yung lapad, tama ba? Yung lapad ilan? Isa, dalawa, tatlo. O, 7 times 3, so 21. Tama ba? Sorry. O tama. Yung taas, yung 21, yung pinaka length naman niya, 1, 2, 3, 4. 7 times 3, 21, times 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Tama ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utang ina. Parang pagtingin mo, sobrang dami, no? Pero nga, pinalakihan yung nilagay din sa ano, tawag niyang kahoy. Anong tawag din sa may ano? Kalimutan ko yung kahoy, lagayan ng mga stocks. Para sabihin, ganun karami, yung 125 million. Kunti lang yan, 125 million. Di ganyan karami. Masyado ng UE. Itong picture na ito, EI yan, EI. Oh. we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI Yes. generated? Yes. O, tingnan mo, inamin nila yung EI. Diyos ko. Ikaw naman, si Escudero, dapat pina-foul mo yan. Winarningan mo, dapat bawal EI dyan. Dapat mga official picture, official documents. Kasi nga, nakakadaya yan Baka sabihin na, ganyan pala karami yung pera. Di lalo na pong nasisira si Vice President Inday Sara dyan, mga kabistak. At saka meron pang isa, i-play lang natin. EI pa rin po ito yung sa ano,
even with such large amount, Tik Ortonio. Teka lang. Ortonio lang, Tuloy lang natin ng konti. even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Oh, Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio. Yes, Your Honor. How did you bring out of the bank yun yung that 125 million pesos? Your Honor, po di ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na yan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Okay, now, sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng Okay na. land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na iyan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. 4 na bag. So, hindi po hand carry lang yung bills na yan. Magpapalabas Hindi, naman na Your ng Honor. iya yan. Now we will give it to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, no, we can now. Attorney J, Assisting you counsel. may now remove. Ayan, pinayagan na naman ni Escudero to, yung EI na yan. Tsaka may props pa, anak ng kamote, o may props pa. Kita mo pa si Franz Castro dyan. Ano naman ang EI, no? Dapat hindi to pinapayagan. Yung mga props na yan, dapat hindi pinapayagan dahil maka-influensya, ay ganyan pala karami yung pira. Di ba ho? Diyos ko. Dapat sana ang ginagawa natin ng ganitong mga props, yung mga hinayupak sa flood control, Tuloy, Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paoblong. Okay, now. Okay, paublong. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Yan, naglabas ng Okay. EI. Ayan, 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Big flash on Gina, screen. counsel for respondent. Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI. AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, it has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations Yeah. of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. Opo. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Thank you so much. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo?
Dili inaana. Hindi Hindi daw. ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Yun po. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Buo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay, Kulay black. pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay. Okay. Ay na Thank you so no, much. ang dumi gumawa ng itong siligutan, itong prosecution. Dapat hindi po yan pinayagan ni Chis Escudero. Dapat pinabura po yan, pina-strike po yan. Pero pinayagan pa rin may labas kasi nga puta, talagang trial by publicity, black propaganda para sabihin ganyan karami. Pero dapat sana kasi ito ay trial, maglabas kayo ng bag na totoo, hindi yung mag-EI kayo. Gusto nyo, i-EI ko yung mukha ninyo eh. Kaya naman pinalagan po yan ng, depensa. Narito po yung payag ni Atty. Michael Powa dyan. Isang maulan na hapon sa inyong lahat. Pwede mo start Okay. tayo sa general observation o reaction ko sa naging cross ko ni Atty. Makel. Ang defense ko. Wala pa namang cross, no? So he was just there to object when necessary doon sa nagiging direct examination. I think today, I think we can all agree, medyo smooth naman yung naganap na direct examination so far. Just have to wait kung tomorrow how long it will be, kung mabibigyan kami ng opportunity magkaroon ng cross-examination tomorrow, or kung hindi naman, ay meron pa naman tayong Wednesday. Attorney, before the start ng trial, na nakita ko na nagyakapan si Attorney Ferrer and si Attorney Kapunan and kayo rin, kita natin yung iba yung nasa formal trial kesa yung bagong trial. Oo, kasi hindi naman talaga naiiwasan na not just in the impeachment proceedings but even in regular court proceedings na nagkakaroon minsan ng syempre arguments because we're advocating for a client and the prosecution is also advocating for their side. So hindi naman po talagang naiiwasan na minsan nagkakaroon ng tension. Actually, I wouldn't even say tension. I would just say nagkakaroon ng disagreements na pagdating sa trial proper. Pero paglabas naman po natin sa courtroom, very cordial naman po kami. At talagang trabaho lang yung ginagawa namin. For reaction lang sa paggamit po ng contribution ng mga AI generated or simulations po ng mga ano pong thoughts doon sa Of course, we had to object to that because we had to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit. But ninote naman po ng ating presiding officer, kaganda ng presiding officer yung aming objections at kumbaga, pinagpatuloy pa rin naman yung pagtatanong. Sa atin, okay lang yun. We just had to really register our objection. Kasi syempre, alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura ng mga bagay-bagay. Ayan, dapat lang, bawal yung EI na yan, anak ng kagwang, hindi ho yan, Kaya nga EI, artificial intelligence, Gawa-gawa lang, tang inumin, kung mag-EI rin tayo ng mukha ni Bangag, tapos ipresenta dyan sa korte. Anyway, para sa akin po, na-voice talaga dito si Liguta. Naisahan ni Ma'am Gina Acosta na hindi marunong daw siya magtagalog at may tinamaan yung lata na si Bindalutol po. At dapat lang masampan pa ng patong-patong na kaso itong si Madriaga. So bukas, tingnan natin kung may cross-examination. Basta sa akin, panalo po tayo dito. 0 ang score ng hinayupak na prosekusyon. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Tuloy lang ang laban para sa bayan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata,
Digital na labanan, bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.